Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 18 to 24, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang po. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan niyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi po yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay na need to be aware or change of decision or maaaring makatulong din ito sa inyo, di ba? Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Sana maintindihan nyo rin, no? Okay, tingnan muna natin. Okay, may mga sitwasyon ka na maaaring may mga hinihintay ka. Kung sa aspeto ng buhay, pwede may hinihintay ka na isang resulta, answer, pakikipag-usap, communication, project, or any situation or creation, no? You want to heal something into your life, ang nakikita ko sa'yo dito. And then, may mga sitwasyon din ako na nakikita na there's a changes no? May konting magkakaroon ng changes in some aspect of your life sa nakikita ko dito. Siguro when it comes sa mga tao na makakausapin mo or decision making to make, pwedeng ganun. Ako nakikita sa iba sa inyo. And then also, babalik ka daw muli sa simula. Or may mga pagsisimulang muli. Ako nakikita sa'yo. Pwede rin ito na may mga magtatapos or may mga ilelet ko ka sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, may mga want to pursue akong nakikita sa iyo dito. Siguro may mga idea ka na you want to pursue, creation, project, ganyan. Meron ka daw ikakagulat or ikakasya or ikakabigla na maaring may malalaman kang katotohanan. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang sabi We have the ace. Pero ang nakikita ko sa ito, meron ka ring may partnership? May business ka ba? Or may business ka man o wala, no? Ang nakita ko iba dito may business. Malaki o mali dyan. May nakikita ako na may partnership. May tao, maring ikaw ito, or siya ito sa'yo, may tao na makikipag-deal or partnership sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring magkakaroon ka ng connection related to money connection Money related siya. Sa nakikita ko dito Yun. Or pwede rin na itong tao na to is ko-connect siya sa'yo or ko-connect ka sa kanya kasi dahil sa isang kahilingan. Pwedeng hingi siya ng tulong, hingi siya ng suporta, or ikaw ang magbibigay nito sa kanya, o ganun. Basta related siya sa either pwede sa iba is related siya sa mga negosyo, ganyan, sa mga partnership situation, yan, may mga dealing situation ako na nakikita sa iyo. And then iba dito is may buntis. May buntis? Ang nakita ko ito may buntis. Either manganganak siya, mabubuntis, or may buntis. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Baka yun yung malalaman mo katotohanan. Or kung ano man yan. May hinihiling ka na yun is maaring makuha mo. Hindi lang siya kumpleto. But may makukuha ka na kahilingan. Uy, di ba? Sabi ko sa iyo 2, 24, 25, 32, and 1. Tumaya na kayo. Meron tayong Gemini, Leo, Capricorn, Pisces, and Taurus. Okay, may mga kasiyahan. Ako na nakikita sa'yo, may mga tao na magbibigay ng pagmamahal or support or talagang love siya, no? O may mga partnership na nakita ko dito.
or maybe thinking about something, o na siguro may kakaroon ka ng mga reflection from the past situation na maaring mga nagkaroon ng connection sa'yo na siguro may isip mo na itulay yung nagkaroon lang sila ng connection sa akin kasi ganito, ganyan, ganun, ganun, ganun. Pwedeng ganun, no? Yan, nakipag-partnership lang sila sa akin or nakipag-usap lang. Kailangan lang nila ako kasi because of something. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko rin dito is may tao na parang paghanga. Pwedeng ikaw is may crush ka or may tao kang hinahangaan or someone is nagkakaroon ng crush sa'yo or may taong humahanga sa'yo, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May mga information or communication or maybe thinking ito sa iba sa inyo with someone who want to connect. Ganyan. May siguro gusto mo connect sa nakaraan na tao or sa ganun. Kasi nagkakaroon ng blockage actually, no? Nagkakaroon ng blockage dito sa nakita ko. The feeling emotions, yung iba sa inyo or iba dito is nagkakaroon ng mga moody or someone is nagiging moody. Minsan kakausapin ka, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Pwedeng ganun. Or maybe this is you, no? Sa iba sa inyo. Yes, there's a promises. Ako na nakikita sa'yo. May mga commitment or may mga partnership or magkakaroon. Tulad ng sabi ko na there's a dealing din sa iba sa inyo. At syempre, hindi na mawawala yung luck and growth and achievement is coming. Or maybe you are thinking about something dun sa bagay na yon. Pero sabi dito, isikit pa sa hiling mo, is there a chances of na darating talaga siya? As long as makakapag-let go ka from the past. But malay mo, di ba? O kahit hindi ka change of decision na lang, pwedeng ganun. Kasi kung hindi naman pwedeng i-let go ang mga dapat i-let go. But you need to change your strategy and change of decision. Yun. And then, syempre, iba dito, this is an extension. May mga positivity or may hihingi ng tulong or may pagtulong or ikaw ang hihingi ng tulong. There's a luck, there's a chance and hope. Ako na nakikita dito na iba dito sa new love life, chance and hope na may mga mananalo. Ganyan. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Makakaramdam ka daw ng saya. I don't know why, kung saan siya. But may mga biglaang mangyari or makaka-receive ka ng news or messages with someone who's connected sa'yo from the past. Sa iba naman sa inyo is may mga makikilala kayong bagong tao. Dito. Iba dito is parang may mga activity kayo na naiisip na gusto nyo gawin o gusto nyo na umpisahan. Ano energy ni Aquarius? May opportunity na darating sa'yo. Depende na lang to sa action mo, no? Your energy. Okay, yung energy mo. Ba't ganun? Okay, energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, okay naman, kasi you still stable in life sa nakikita ko sa'yo dito. Nandun naman yung self-esteem mo. Yun nga lang, siguro may mga point na energy mo kasi siguro may mga point lang na nalilito ka, may mga point lang talaga nagkakaroon ka ng emotion, or may mga situation na nagkakaroon ka ng frustration, pwedeng ganun sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na maaring pinag-iisipan mo pa hanggang sa ngayon. Yan. Ang nakikita ko sa iyo dito, may mga sitwasyon na nagkakaroon ng there's an obstacle, no? Ako nakikita sa iyo dito. And then, yung energy mo, it's more on thinking kasi ito eh. Maybe you are thinking about your family, ni-think mo yung mga tao na nasa paligid mo, sa iba sa inyo, or bahay, ganyan, sa iba. Or something foundation, pwedeng gano'n. Yung mga pag-iisip, ako na nakikita sa'yo na maaaring yun nakapagbibigay sa'yo ng frustration, iba. Na yung iba dito is you are more on focusing to a painful situation in life. Kahit na, alam mo yun, nagpapakatibay ka lang, nagpapakasaya. Masaya ka, but ang dami mong iniisip or may nahado yung pag-iisip mo when it comes to sa mga bagay na yun. Puro isip to no? Para may mga pinag-aaralan ka rin, may mga nini-research ka, or sa iba sa inyo, gano'n, nire-research, inaalam, ganyan, sinisiyasat, maaari na nun kayo sa point na yun. Nagkakaroon ng mga self-imprisonment, kumbaga. Pwede rin na may mga sakit kayo, no?
sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo is may mga sakit kayo na nararamdaman this time. Or someone is may pain or sakit. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin ang parating kay Aquarius. Pwede rin, huwag kayo mag-iisip ng negative thought kasi hindi rin siya maganda. Baka higop nyo yung negativity talaga. Parating po. Ano po? Okay. Parating sa'yo. Iba sa inyo, busy kayo. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, may mga bago kang gagawin or nahadon ka sa point na may mga gagawin kang multitask or mga multiple priorities this time. Kaya maaring magiging busy ang iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko rin dito is meron ka daw na may sitwasyon ako na nakikita sa iyo na naiisip. Maring you want to renew something into your life. Para may mga renewal, ganyan, or may mga naiisip kayo na gusto mong i-develop, gusto mong ayusin, ganyan. May ganong sitwasyon. Ako, gusto mong umpisahang muli, nandun ka sa point na yon. May sitwasyon na paninindigan mo this time, ang nakita ko ito, or maninindigan ka, or nandun yung ipipilit mo to. Parang, you will fight for this situation. Nandun ka sa point na yon. And then also, ang parating din na nakita ko is there's a getting together, no? Magkakaroon ng mga getting together, maybe there's a family unity reunion, parang ganon. May mga fun, happiness, enjoyment, pwedeng getting together din ng close relationship. May mga celebration, malaki man o maliit yan. No, may mga surprise parties, event, or maybe nahandun yung point na may mga isa-celebrate, kung ano mang isa-celebrate na yan. Baka may mga pupuntahan ka na parties, wedding, o may mga pag-uusapan related to a wedding, pwedeng ganon. Kasi marami rin akong tao na nakikita dito sa inyo, no? Yun. Also, parating sa'yo, ano to kasiyahan. Yan, nakikita ko sa'yo. Siguro in the 3 days, 3 weeks, or 3 months, or 4 man yan. Yan. Or maybe by the March or April, pwede rin ganun, ano? Pwede rin na February, March, April, ganyan. Maaari may mga gano'n, kung saan mano sa'yo. Or days man siya, or weeks, ganyan. May mga kasiyahan ako, may abundance, and then, may mga new opportunity, or there's a new idea ako na nakikita sa iyo. Yun. Baka iba sa inyo may mga travel din, ano? Meron kang matagal na hinihintay? Ay, devil. May blockage dahil. Meron kang matagal na hinihintay na pero may blockage. Ibig sabihin, hindi pa siya mangyayari. Hindi pa siya mangyayari. Bakit ganon? Hindi pa sa ngayon. Siguro delay siya. Baka madi-delay. Tingnan natin. May mga offer sa'yo, ha? Sa iba sa inyo, parang may hinihintay do kayo na ano, parang you're waiting for a sign or nahandun yung maraming self-questioning situation, may mga situation na nagiging on and off situation, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Pero ang nakita ko sa'yo, hindi ka nawawala ng pag-asa. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Diba? May ayusin kayo, papers and documents. Kung may mga ayusin kayo, ayusin nyo na, pirmahan, basahin yung maigi para hindi magkaroon ng conflict. Kung ano man yan, o saan man yan. Dapat iwasan. May travel ka? Ay, may coming home pala ha. Ako nakikita kanina. Yan. Baka may coming home, may uuwi ba galing ibang bansa, probinsya, kalapit-bari, or ikaw, ganyan. May pauwi. Dapat iwasan. Okay.
Okay, dapat mong iwasan, siyempre iwasan mo yung mga tao na gina-judge ka, ganyan. Mga tao na masyadong mapangmaliit or kung ikaw ito, wag mong gawin. Alam ko naman hindi mo gagawin yun. And iwasan mo, syempre, yung malack of progress ka, tamarin ka, magkaroon ka ng mga pagpapaliban, ganyan. Hindi mo gamitin yung common sense mo rin, yung mga conflict, yan, iwasan mo rin sa nakikita ko dito. Yung hindi ka matuto sa nakaraan, yan, no? You need to learn from the past. Be more on wiser and stronger this time. Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt. Siyempre, yung mga self-doubt, yung mapanghinaan ka ng loob, yung malack of direction ka, yung ma-uncontrol ka, o kaya is may mga struggle situation. If ever na mararamdaman mo na magkakaroon ng struggle doon sa sitwasyon, ikaw na umiiwas hanggat maaari, 'di ba? Para at least maprotektahan mo rin yung sarili mo, ganyan. O kaya may magkaroon ng mga distractions in life. Kung alam mo na this situation is magiging bad, ay nako, wag mo na ituloy, 'di ba? Magpigil ka na or umiwas ka na, yan. Yan, mapanghinaan ng loob, iwasan mo rin ha. Yan, yung hindi ka makapag-focus sa mga achievement and fulfillment in life yon. Tsaka sinasabi rin dito na always think in advance. Ibig sabihin is, bago ka magdesisyon, bago ka magplano, or bago mo aksyonan yung sitwasyon, think advance. Makakagood ba siya or hindi? No? Advantage and disadvantage. Kahit sa mga salita lang. Kahit sa mga, pag itong tao na to is nakipag-collab ako dito, ano sa tingin ko ba ganun. Kung mag-ano ka pa, mag-ano ka pa ng mga information hanggat maaari. If ever kung saang aspeto ng buhay mo yan, di ba? Yun ang kailangan. Tsaka yung ma-unfocus ha. Tsaka yung ano, syempre, yung isipin mo na hindi ka, na may kulang ka, or may kakulangan ka, or feeling mo parang hindi, alam mo yun sa mga parang ng mga nag-break, bakit hindi ba ako sapat? Hindi. Yung mga ganun, wag mo isipin yun, no? Yan, wala ka naman pagkakamali. But syempre, tao tayo, wala tayong pagkakamali, but we need to learn more. Habang nabubuhay kasi tayo, maraming challenge na darating sa buhay, marami din tayong pag-aaralan. Araw-araw tayong mag-aaral, no? Hindi yan mag-i-stop eh. Hindi mag-i-stop yan habang nabubuhay tayo. Maraming pagsubok at maraming pag-aaralan pa rin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Uy! Kalaleo. Sakit ng ulo ko. Grabe. Okay, kung ikaw is single. Sa mga single dyan, actually, parang hindi ka naman, bebe dito parang hindi naman, parang ayaw ng iba. Parang mas focus sila sa sarili nila, ganyan. But ate, may darating ba? Sa may mga gusto, may darating po. Yes, may darating, but po, bakit? Mag-ingat ka lang. Kasi baka ito is connected na sa iba. There's a family situation ako nakikita dito eh. No? Yung sabi ko na nga, I told you. At hindi lang ikaw ang kausap nito. Either meron siyang pamilya or meron siyang karelasyon or may iba pa siyang kausap dan sa iyo. Kaya mag-ingat ka sa mga bago mo makikilala, sa mga ano diyan, sa mga naghahanap ha. Sa mga iba hindi eh, parang hindi sila done good. Hindi interesado for a while. Okay, ang nakita ko naman sa mga nagkahiwalay dito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, no? Sa nakita ko dito kasi handun yung isa sa inyo is hindi talaga tumupad sa mga pangako in life. And then handun din yung naging controlling, naging masyadong abusado ang isa sa inyo. May paglayo na rin na naganapan, no, sa nakita ko dito hanggang sa bumalik. May pagsisinungaling din kasi ano, dito sa relationship. Maaari nagkaroon din ng third party, nagkaroon ng mga pagbabackstab, rock bottom, or betrayal in this situation. Okay, kung kayo naman is in relationship, pero yung isa sa inyo parang handun yung still in a healing situation. Pwedeng ganun, ano? Yan, still in a healing situation or nahahang pa rin sa sitwasyon na ito.
Kumbaga, hindi naman kasi ano yun hindi madaling kalimutan, no? Siyempre, may isip mo pa rin yun sa gabi kahit paano. Or may mga bagay, o may mga time na may isip mo talaga siya. Iba naman siya, nagkahiwalay na siguro, hindi na nila kanya, ayaw kanya kausapin, or ikaw ito sa kanya, pwedeng ganon. Kung kayo naman is in a relationship, hoping, ate, totoo ba siya sa akin? Baka ikaw, joke. Vice versa to kasi hindi ko naman binanggit ang pangalan mo No? Energy reading tayo. Isa kasi hindi nagiging totoo sa relationship, dito sa nakuha kong card na energy. Isa sa inyo, hindi yung pagsisinungaling, hindi yung abusado, hindi yung manipulative, hindi yung dishonest, at handoon yung controlling situation. There's a lie. Hindi siya marunong, wala siyang isang salita. Sa nakikita ko dito, baka nandun yung point na minsan pag kinakausap mo siya, may mga pag-iwas. Pwedeng gano'n na wag na natin pag-usapan, pwedeng gano'n, or naiiba yung usapan, pwedeng gano'n. Kaya yung isa sa nagkakaroon naman ng kahit papaano na kung nag-aaway man o hindi nagkakaroon ng pagkakasunduan or mga ganong part na buhay kasi ang nakikita ko isa sa inyo mahaba lang din yung pasensya. Parang pinagbibigyan na lang din yung isa pero still isa sa inyo emotional. Yun ang nakikita ko. Yun nga lang, na sa point na nagbubulag-bulagin na lang din or minsan, baka iba sa inyo, hindi man ganun, tumatahimik na lang kasi andun yung love and care, no? Pagdating dito sa tao na to. Kung alam mo naman na may third party, alam mo na yun kung anong gagawin mo. Diba? Yun ang nakikita ko dito. May mga lungkot pagdating sa relationship na ito. O diba? Lakas ang trip ng anak ko. Money ni Aquarius. Magkano po? Ano ba yan, ate? Kamusta po ang money ni Aquarius? Anak, gumine. Kamusta po? Ente, abo na yun, aso ko. Abo na yung kalane. Gumin. Okay, pagdating sa pera mo, we have the Ten of Pentacles, Ten of Pentacles, Six of Wands, the Five of Wands. May nagmamatapang. Okay, pagdating sa pera mo, siguro nandun ka sa point na may mga bagay o sitwasyon ka pa rin na naaalala sa nakaraan, na connected ang pera or trabaho man yan. No? Siguro may mga hindi nakabayad, may mga unfinished business, pwedeng ganun. Yun, may mga gusto ko pa rin ma-achieve this time, mag-ingat ka lang talaga sa pera mo. No? Kasi ang nakita ko, we have the justice din. Malapit ka kasi sa siguro masyado kang mabait ata. May disiplina ka naman pagdating sa pere, no? Yan, siguro madali ka lang talaga madali ka lang maloko, sabihin yun. Hindi, mabait ka lang siguro, no? Mag-ingat ka na lang, no? Try to make it balance yung kaperahan mo this time. Ang nakita ko naman sa iba sa inyo, ko anak, sa iba sa inyo, you try to make it balance this time kahit na naaalala mo yung nakaraan and then din yung connection with to someone. Siguro may mga sinusuportahan ka o binibigyan ng pera. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Siguro, kung nasa ibang bansa sila o nasa ibang bansa ka, baka may pinapadalhan ka, pwedeng ganun. Yes, there's naman, may mga material success, wealth, prosperity naman ako nakikita sa inyo. Yun nga lang, may mga pinag-aawayan lang related to amana. Or may mga pinag-usapan related sa mana, territorial, bahay, lupa, pwedeng ganun. Ako na nakikita sa inyo ha. Hindi naman kay lahat yun, but meron. Baka iba rin sa inyo is may mga gagastusin kayo related to a traveling, malayo man o malapit siya. But still, mayroon pa na, hindi siya hoping lahat kayo makuha nyo. May din naman yung sitwasyon na you enjoy the reward of your success because sa effort na binibigay mo, marireceive mo yon. Advice. Mag-ingat ka sa pera mo. Pa rin. Mag-ingat ka pa rin. Pero kung ayaw mo mag-ingat, nasa sayo na yun. Nasa video naman, ate, puro na mapag-iingat. Di wag ka mag-ingat. Ismail mo rin. Napakadaling solusyon yan. Di wag ka mag-ingat. Yun lang yun. Kasi may mga philosopher ate, puro ingat na naman. May mga ganung, di wag kayo mag-ingat. It's simple. Iba dito may financial problem. Ay, baluga.
may taong may sakit. Okay, mag-advice na nga tayo. Mahaba lang tayo. May mga union, ano? Ay, may tao may sakit ka talaga? May taong umiiwas, may gulo, no, o away, o hindi pagkakasundo. Okay, well, advice na tayo. Always think positive in life, no? May mga bagay na kailangan mo na ma-accept, may mga sitwasyon na need to recover, ang sinasabi dito, no? Kumbaga, you need to release the pain kasi may mga unexpected na nagaganap sa'yo, no? Basta, you need to release the pain and then yung emotions mo, kung may mga problema ka, share it sa family mo na pwede mo pagkatiwalaan, di ba? And be happy lang, enjoy your life, and you need to learn from the past. This is a time na may mga bagay din na kailangan ng transformation, need to awake, or hindi yung sitwasyon na may mga decision making na kailangan palitan o nagkaroon ka ng strategy, ganyan. Yun. And magkaroon ka rin daw ng, basta you need to be aware at magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo kung yung mga bagay na need to let it go ang nakikita or need to transform or change of decision. Yun. Be happy, no? Yan. Enjoy life and focus to a positivity in life. Wag mong iisipin na nag-iisa ka, na wala nakakaintindi sa'yo, but you need to speak out, no? Magsalita ka rin minsan sa nakikita ko dito. Wag ka lang mag-isa sa problema. Nandiyan may mga tao na nasa paligid mo na pwede mo i-lean on. Yun. Wag ka masyadong overthink, no? Sa nakita ko dito. May separation, ano? Arigato namaste, God bless.